Naghahanda na ang pamilya ng OFW na si Rodelio Lanuza para sa kanyang pagbabalik dito sa ating bansa. Si Lanuza ang yung nahatulan po ng bitay dahil sa pagkakapatay sa isang Saudi national. Malapit na siyang mapalaya kapalit ng pagbabayad ng tinatawag na blood money sa pamilya ng biktima. Nakatutok si Teresa Andrada. Handa na ang higanteng tarpaulin na ito para sa pagbabalik ng overseas Filipino worker na si Rodelio Lanuza. Ang kanyang lola na si Jovita binibilang na ang araw sa muling pagkikita nila ng apo. Sabik na akong makita yung apo ko. Mabait si Don. Natanggap na kasi ng pamilya Lanuza ang impormasyon mula sa Saudi Reconciliation Committee na pirmado na ang tanazul o kasulutang nagsasaad na pinapatawad na ng pamilya ng napatay ng OFW na Saudi national na inaatras na nila ang kaso laban dito. Taong 2000 nakulong si Lanuza matapos aksidenteng mapatay ang isang Saudi national na nagtangka umanong molestyahin siya. Noong 2001, hatol na bitay ang ibinaba ng korte. Makalipas ang 7 taon, napapayag ang pamilya ng napatay na Saudi national na patawarin si Lanuza kapalit ng pagtanggap ng blood money na 3 milyong Saudi riyals o halos 30 milyong piso sa tulong ng gobyerno, mga kaibigan, kaanak, ilang grupo at kapwa OFWs na kaipon ng 700,000 riyals o 7.6 million para sa blood money. Ang hari ng Saudi Arabia naman ang sumalo na ng nalalabing halaga. Upon receipt, pag bumalik yung clearance from the Ministry of Interior to the Emir Office, then that's the time the Emir Office could issue an order to the Dammam jail authorities where Don is at prison now para doon sa kanyang deportation proceedings. Sa tingin namin, in 1 week time, kayang tapusin yung ganung proseso. Pero ayon kay Vice President Jejomar Binay na siya ring Presidential Advisor for OFW Concerns, masyado pang maaga para magdiwang ang pamilya Lanuza. May mga proseso pa raw na dadaanan ng papeles para sa tuluyang paglaya ni Lanuza at hindi ito pwedeng madaliin. Panahon ngayon ng Ramadan kaya halos tigil rin ang trabaho sa mga tanggapan doon kasama na ang mga korte. The truth is, there are realities that we have to accept, and that is, they have their bureaucracy. Dapat sobra-sobra ng kaligayahan natin ng 1,001%, hindi na ma-execute. Yung ba naman, yung bang pangyayaring yun, hindi ba na natin bibigyan ng malaking bagay? Kesa naman dito, parang sinisira pa natin ngayon yung bureaucracy nila. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng tanggapan ni Binay sa embahada sa Saudi Arabia para sa update sa kaso ni Lanuza. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.